Unahin natin itong panig ho ng mga senator judge na kanina may mga issue pa rin, mga unresolved issues pa rin na lumitaw ho dyan mga kabombo at mga ka-Star Nation. Yan ay sa pagitan pa lamang ng mga senator judge. Iba pa ho yung mga usapin tungkol sa prosecution, depensa at tungkol din sa mga witnesses. Narito ang pag-uulat ni Bombo Angelo Ganan. Yes, Bombo Dennis, naging usapin pa rin ang threshold o ang kinakailangang boto para makonvict ang isang impeachable officers. Dito nga sa ikalawang pagdinig o ikalawang araw ng paglilitis o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bagamat, Bombo Dennis, ang tinalakay sa pagdinig ngayon ay ang Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente o ang umunay pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bago magsimula ang pagdinig, sumentro muna ang usapin sa bilang ng kinakailangan na boto para makonvict si Duterte nang humingi ng paglilinaw sa Senator Judge Pan Pilipin Lacson kung ang pahayag ni Presiding Officer Francis Chis Escudero tungkol sa 16 na boto ay personal na opinion lamang o isang opisyal na ruling ng impeachment court. Kinumpirma naman ni Escudero na ito ay ruling ng chair at dahil walang naging apila o pagtututol dito, nananatili itong umiiral na pasya ng impeachment court. Dahil dito, sinabi ni Lacson na maaari na itong ituring na isang judiciable controversy na maaaring resolbahin ng Korte Suprema kung may maghahain ng legal na hamon. Pero pakinggan natin, Bombo Dennis, ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Pan Pilipin Lacson at Presiding Officer Senator Chis Escudero. My point of inquiry, Mr. President, Mr. Presiding Officer, is this portion of your opening statement a matter of legal opinion on your part as Presiding Officer, or does it constitute a ruling by the impeachment court? If the response is, it is the latter, does this mean that this court, through the Presiding Officer, has raised the level of discourse to a justiciable issue or a dispute that the Supreme Court may have legal authority to settle and resolve? In case either one or both panels in front of us decide to exercise their right to challenge the said ruling, should they deem it as a grave abuse of discretion by this court? I submit, Your Honor. The response of the presiding officer is in the affirmative. So to clarify, yes, I believe it may be considered already as a justiciable controversy, although it is not for us to dictate that but the courts, given that it is a ruling of the chair not objected to nor appealed by any member of this court and therefore stands. Thank you for the clarification, Mr. Presiding Officer. Kasunod nito, Bombo Dennis, sinabi ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na mayroon na umanong nakabingin sa Korte Suprema na kaso na pinamagatang Cayetano versus Aquino sa usapin ng 2/3 o 16 na threshold ng boto na pareho nilang inihain ni Senator Bam Aquino. Habang naging sigurista naman ang Senator Judge kung papanindigan ng impeachment court na ang all members ay nangangahulugan na lahat ng miyembro ng Senado. Ipinunto niyang hanggat hindi na mamatay, nagbibitiw o tuluyang natanggal sa pwesto ang isang senador, nananatili itong miyembro ng Senado at dapat isama sa kabuuang bilang. Dahil dito, sinabi niyang magsusumite umano sila ng memorandum sa lahat ng Senator Judge upang payagan ng partisipasyon ni Senator Sudante Marcoleta at Jingo Estrada sa pagboto sa impeachment. Pinaliwanag niyang kung hindi sila makakaboto, ngunit mananatiling bahagi ng 24 na miyembro, makukonsidera umanong for acquittal ang kanilang boto na maaari niyang maging pabor sa depensa dahil mananatiling 16 ang kanilang boto para sa conviction. Sa huli, Bombo Dennis, sinabi ni Senator Judge Francis Pangilinan na hiwalay na usapin ang partisipasyon ni Estrada at Marcoleta sa paglilitis at maaari pa itong talakayin ng impeachment court sa mga susunod na pagdinig. Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat Bombo Angelo. At yan mula ang mga latest mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter.
Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.